Pero hanggang kailan mo siya papaniwalain? Nabay pa yung ate mo. Ang totoo, kahit naman ako, hindi ko alam kung ano talaga nangyari sa ate ko eh. Ano po bang plano niyo sa kanya? Gusto kong malaman ko na ba talagang alam ng kapatid ni Helen yung mga binabalak niya. Welcome back, Aling Eva! Pwede mong dalawin si Mom. Bukas ang bahay namin para sa'yo, Vince. Nahiya ako sa'yo eh. Hindi ko natupad yung pangako ko na alagaan ko si Aling Eva. Mabuti kang pulis. Gaya ng tatay mo. Hindi ko pa nga nalilinis yung pangalan ni tatay. Hindi naman kasi minamadali yan. Mangyayari yan. Alam kong gusto mo linisin ang pangalan ng tatay mo, pero maniwala ka sa akin. Mas mabuti nang wala kang alam. O mas mabuti na yung huwag kang makialam. Anong alam niyo sa kaso ni Elena? Migoy, maniwala ka sa akin. Mas mabuting wala kang alam. Okay, sige, pues. Gagawa ako ng sarili ko investigasyon. Migoy! Saan ka pupunta? Migoy! Migoy! Sir Eddie! Kayo po ba si Charmel Perez? Andito po ako para malaman kung bakit pinatay si Juancho. They got me so frustrated, thinking I can't make it. All the efforts that I put out, my ideas just get shut down. It's a shame dahil mananagot kayo. Ganda tuwing oras ng pambagan, ang mundo ko'y kagandahan, baby. Eddie Imperial. Si Eddie Imperial ang pumatay kay Juancho. Tauhan niya yung asawa ko sa lahat ng mga krimen na pinagagawa nila. Naisip ko lang na baka itong Gardo Acero na to ang source ni Noreen tungkol sa totoong nangyari kay Helena. Yes, pero ayon sa official police records, suicide ang cause of death. So I'm sure yun din ang iniisip niya, Acero. Or pwede ring may alam siya sa totoong investigasyon. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa isang dump site sa Pulang Sapa. Base sa initial investigasyon, biktima ng extrajudicial killing ang lalaki na kinilalang si Juancho Paredes. What can I say, Juancho? Wala, traitor ka eh. Ngayon, napala mo. Di ba alay susunod ko sa'yo lahat ng babangga sa akin? Makikilala din nila ang tunay na Eddie Imperial. Iniwan sa akin ni Juancho to. Sabi niya, sakali daw na may mangyari masama sa kanya, ito makakapagpatunay ng mga kasamaan ni Eddie Imperial. Yung mga may X dyan, yan yung mga pinatrabaho ni Eddie kay Juancho. Sa'yo na yung folder na yan. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin dyan. Tulungan mo akong tumistigo. Malakas ang laban natin kung sasampa natin ang kaso si Eddie, lalong-lalo na't itong folder na to mismo, ang ebidensya.
Maniwala ka sa akin, gusto kong tumulong. Pero sa ngayon, sarili ko at saka yung kapakanan ng mga anak kong importante sa akin. Bukas susunduin na ako ng pinsan ko. Sige po. Babantayan at poprotektahan ko kayo hanggang sa makaalis. Tao po! Ay, pasok ka. Uy! Noreen! Dito ka pa pala. Oo, nagpaalam talaga ako sa opisina na malilate ako. Gusto ko kasi kayong handa ng almusal ni nanay. Naku! Nag-abala ka pa. Nakakahiya, Noreen. Hindi. Umupo ka na, sige na. Pagsisilbihan kita. Para kahit naman sa simpleng paraan, makabawi kami sa lahat ng kabutihan mo sa amin ni nanay. Sige na. Thank you, ha? Sige. Pero, huwag mo na isipin yun. Yung mga kagaya ni Aling Eva yung dahilan kung bakit nagpapatuloy ang NGO sa trabaho. Salamat sa serbisyo niyo. Inintay talaga kitang dumating kasi may gusto kong itanong sa'yo eh. Medyo personal, okay lang ba? Ano yun? Magmula kasi nung namatay si Ate Helena, hindi ako nakakatulog ng maayos. Sobrang namimiss ko pa rin siya. Gusto ko sanang sumali dun sa art therapy mo. Kasi nakikita ko yung epekto kay nanay. Parang ang saya-saya na niya palagi, tsaka hindi na siya malungkot. Oo naman! Talaga? Oo! Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako nakaka-move on sa pagkamatay ng ate ko. Hanggang ngayon, ang dami ko pa rin tanong. Pero syempre, ayoko maka-apekto yun sa trabaho ko. Mga tanong gaya ng... Madami. Sobrang dami. Nung namatay si Ate Helena, naghahanap ako ng masisisi. Kinumpile ko pa nga yung mga report tungkol sa kanya noon. Kasi gusto ko talagang malaman ng punot dulo ng biglaang pagkamatay ng ate ko. Alam mo, Noreen, normal yan sa kahit sinong namatayan. Hanggang ngayon nga, nakatago pa rin yung mga report na yun. Tinatago ko talaga yun na parang kayamanan. Pasensya ka na, ha? Huwag mo sanang masamain. Matanong ko lang, kasi kanina sabi mo, sinusundan mo yung punot dulo ng pagkamatay niya. Anong ibig mong sabihin? Na hindi ka naniniwala na suicide yung kinamatay na? Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin talaga matanggap na wala na si ate. At nakaya niyang gawin yun. Kaya ako pumasok sa Verma Beauty. Nagbabaka sakali ako na baka doon ko mahanap yung sagot. Dati kasi siya nagtatrabaho doon. And true enough, nahanap ko ang sagot. Kailangan ko nang umalis. Pero sige, kumain ka lang dyan, ha? Ikaw nang bahala kay nanay. Tsaka na tayo ulit magkwentuhan pag pwede na akong sumali sa art therapy mo. No problem, Noreen. Tsaka salamat ulit, ha? Oo. Sige, kain ka lang dyan, ha? Marami ata siyang nainom.
Mauna na rin po ako. Yeah, sure. Thank you so much. Paano napunta to dito? Sigurado kang sketchpad ng nanay mo yun? Paano kung kumikilos na rin sila? Nagtataka ko lang, paano yun napunta sa kamay ng Eddie na yun? Si Grace. Nagsumbong sa akin si Jana. Nahuli raw niya si Grace na nag-aalungkat dito sa bahay. Tinapatan nila ako. Pumasok ako ng Velma Beauty at may pinapasok rin sila sa bahay namin. Magagamit natin ang Grace na yan. Baka may makuha tayong impormasyon sa kanya na pwedeng makatulong sa atin. Malinis ba yung pagkakaligpit mo? Good. Basta siguraduhin mo yung media blackout na yan. Ayoko nang lumaki pa to. Kailangan natin para mabaon na to lahat. Han? Han? You're feeling better? Yes, thank you so much for taking care of me. Sino yung kausap mo? Just Bert, as usual. Well, I think I'm gonna take the day off. Gusto mo samahan kita? I can cancel my whole day. No need. Go do your own thing. Magpapahinga lang ako dito sa bahay. And I think I just wanna be alone. I agree. You have to take it easy and please wag mo nang uulitin yung nangyari. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa'yo. Actually, I think I wanna stay home for quite some time. What do you mean? Remember when I told you that I just want you to be a husband? Nothing more, nothing less. I think this is the time na kailangan ko maging stay-at-home wife sa'yo. Nothing more, nothing less. Sounds lovely. Change starts now. Nung namatay si Ate Helena, naghahanap ako ng masisisi. Kinumpile ko pa nga yung mga report tungkol sa kanya noon kasi gusto ko talagang malaman ng punot dulo ng biglaang pagkamatay ng ate ko. Kaya ako pumasok sa Velma Beauty. Nagbabaka sakali ako na baka doon ko mahanap yung sagot. Honey, we're just threatened by Maria Armani. Ikaw mismo nagsabi hindi natin alam kung anong susunod niyang gagawin.
I saw my life flash before my eyes, but I survived. Bruises and scars don't faze me. They are my armor. I hide within. Velma Beauty, bright and light concealed. Embrace the pain from your experience and let your strength shine. Velma Beauty is not anymore premium. Because she's old. I'm working hard. You're working hard? Or you're working hard social climbing? Bakit ka kumukontra? She will be your successor to your throne. Hindi. Buhay pa ako. Walang papalit sa akin. Parang wala kayo sa sarili niyo. Velma? Velma? Naintindihan mo ba ako? Alam ko pong threaten kayo kay Shari. But come on, you are Velma Imperial. The true queen of Velma Beauty. Han, I'm home. Huh? Hello. What's the occasion? Well, I realize I can't just sit here all day at home. We're already at war. This is Velma 2.0. Prepared and ready for battle. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto mo. Sigurado akong kinuha niya yung tinlanta natin doon. Kaalis lang niya. Nung namatay si Ate Helena, naghahanap ako ng masisisi. Kinumpile ko pa nga yung mga report tungkol sa kanya noon. Hanggang ngayon nga, nakatago pa rin yung mga report na yun. Tinatago ko talaga yun na parang kayamanan. Salamat po, Tatay Chief. Ngayon, tignan natin kung anong mapapala niya sa mga nakuha niya. Salamat po ulit. Bye-bye. Everyone, please gather at the main hall in 5 minutes for a special announcement. Please gather at the main hall in 5 minutes for a special announcement. Sige, announcement to. Hey, Grace. Did you bring me good news? May I? Nakuha ko yan sa kwarto ni Noreen. And according to her, may compiled reports siya tungkol sa pagkamatay ni Helena. Sinusundan niya ang punot dulo nito. Kaya siya pumasok sa kumpanya niyo. May nakuha nga din daw siyang sagot. Gusto niya kami ni Din. Parang gano'n na nga.
Ate Helena, ginagawa ko tong vlog na to kasi matagal ko nang sinusundan ang dismissed mong kaso. Ang final findings, suicide. Hindi ko alam kung sinong sisisihin. Bakit mo ginawa to? Bakit? Bakit? Ngayon ang death anniversary mo, ate. At naisip kong pumasok sa Velma Beauty para alamin kung bakit mo talaga kami iniwan. Pakiramdam ko nasa Velma Beauty ang sagot. Ate Helena, ginagawa ko tong vlog na to kasi matagal ko nang sinusundan ang dismissed mong kaso. Ang final findings, suicide. Hindi ko alam kung sinong sisisihin. Bakit mo ginawa to? Bakit? Bakit? Ngayon ang death anniversary mo, ate. At naisip kong pumasok sa Velma Beauty para alamin kung bakit mo talaga kami iniwan. Pakiramdam ko nasa Velma Beauty ang sagot. Nakapasok na ako sa Velma Beauty. Hindi na siguro mawawala ang mga tanong sa isip ko. Pero ngayong nandito na ako, inaaral ko ng mag-let go at tanggapin na kinuha mo nga ang buhay mo, ate. Walang dapat sisihin. What is this? I'm so sorry, sir. Wala na kasi akong time na panoorin eh. Grace, basura to. Walang kakwenta-kwenta. What is this? A vlog lang yun ni Noreen for her dead sister. It doesn't prove anything. Maybe it proves that wala siyang alam, that she's innocent, but... Grace, sa susunod, i-verify mo yung impormasyon na ibibigay mo sa akin, ha? Para hindi tayo nagsasayang ng oras. Okay? Yes, sir. Ano ba nangyayari? Mukhang malaking announcement to. Hindi kaya may kinalaman to sa magiging future mo dito sa Velma Beauty. I don't feel good about this. Beauties of Velma. It's only been a couple of weeks since we've embraced change and a different kind of beauty. One that challenges the norms. One that disrupts, ignites, an electrifying controversy. Alam ko naman na usap-usapan na dyan sa inyo na papalitan ako. Well, I will not step down without a fight. So, for the one that wants to replace me, this person must challenge me. What? I plan to launch a social media live selling showdown entitled Beauty Bloodshed. Velma versus Shari. And whoever wins will be the new CEO of the company.
What were you thinking, Miss Velma? I served you for so many years. I was loyal and faithful to you. Tapos ito yung babayad niyo sa akin? Ang gawin akong kalaban? Shari, come on. Huwag mong palabasin na tinatraidor kita. The mechanics are fairly simple. We sell, we perform, then we count the sales. And voila! You have a winner and a loser. Unbelievable. Velma, talaga bang pahihirapan mo pa ang sarili mo just to prove yung kakayahan mo? At this point, at your age, mas mahalaga magpahinga ka na. Wala akong kailangan patunayan. Si Sharin may kailangan patunayan. Hindi basta-basta na ibibigay ko yung trono ko sa'yo. Itetest pa natin kung kaya ng leeg mo ang bigat ng korona ko. Okay, Miss Velma. But if I lose, anong mangyayari sa akin? Well, our roles are gonna be retained if you lose. But if I lose, it's gonna be your crowning moment. Mapupunta na sa yung Velma Beauty at pwede ka na magreyna-reynahan dito. You know, that's actually a good marketing strategy because you're gonna be indestructible. And matatakot na silang kalabanin ka. So parang we're rewarding women based sa tibay ng sikmura nila? Exactly. Kaya if you win, Shari, you better thank me. Dahil mas intense ang competition sa labas ng Velma Beauty. This could be your first training. Not to mention, we have to count all of the sales of this new project. So it's gonna be a win-win situation. All good? Well, may the best beauty win. This leaves us with Noreen. Sino bang kakampihan mo? Hindi ko po alam eh. Susunod lang naman ako sa utos nyo. At the end of the day, empleyado nyo pa rin naman ako. Separate Shari from Miss Velma. Dahil gusto kong ipakita sa isang Velma Imperial kung nasaan na ang babaeng nasa cover ng magazine na ito ngayon. You are Velma Imperial. The true queen of Velma Beauty. Kaya alam mo rin kung paano siya matatalo. Alam kong si Miss Velma ang nag-utos sa'yo na ilaglag si Miss Tara Park. At sinunod mo siya. Ikaw ang mas pinagkakatiwalaan niya. That means, only you have what it takes to lead Velma Beauty. Dahil ikaw ang totoong nagdadala ng Velma Beauty. Ikaw pa rin ang panalo, Shari. Ano? Sumagot na ba si Migoy? Ano bang nangyari, ha? Nag-away pa kayo? Hindi, basta. Ayan, kinatbirich na. Ang gabi pa hindi umuwi ang anak mo eh. Iniisip ko, baka kung saan-saan nagsususuot. Eh, kanino pa ba magmamana yan kundi sa'yo? Ganyan! Ganyan-ganyan din ako na nagsisimula pa tayo. Hina-high blood ako. Kapag bigla ka na lang nawawala. Ako pa naman. Siyempre, iba yung panahon noon sa panahon ngayon. Noong araw, wala pang cellphone, tsaka wala pang social media. Talagang mahirap hanapin yung mga masisipag na pulis na kagaya ko. Ewan ko sa'yo. Hanapin mo yung anak natin, pwede, ha? Kailangan buo ang katawan niya pag bumalik siya dito. Sige. Ikaw na muna bahala rito sa bahay. Si Aling Eva, bantayan mo mabuti, ha? Sige. Mag-ingat ka.
Noreen. Prutas ka pa. Bakit? Palimbing ka kasi. Ano namang nakain mo? Naligaw ka dito. I came here to apologize for everything that I said last night. Tama ka. Pareho tayo may pangarap na palitan si Miss Velma sa posisyon niya ngayon. Magkaiba lang tayo ng dahilan. I'm willing to fight her. But I need your help, Marie. Akala ko ba? Ikaw ang gusto ni Miss Clara na tumulong sa akin para pabagsakin si Velma Imperial. Akala ko ba tutulungan mo ko? Ba't ayaw bumili ng kakapyat kanina? Shari, kung hindi kita tinutulungan, edi sana matagal na kitang nilaglag. Diba? Pero eto ko ngayon nakadikit sa'yo. Alay ko ba namang gusto palang mag-showdown ni Miss Velma? Eh, kailangan ko nga na mas maraming tutulong sa akin dito sa showdown na to. Saan ka ba talaga, Noreen? Team Velma or Team Shari? Siyempre, tutulungan kita. Pero aminin natin, mahirap kalabanin ng CEO. Pag si Miss Velma na ang lumapit sa akin, hindi ko na siya matatanggihan. Baka naman ulo ko ang pugutan niya. At this time, Noreen, wala nang mapapalaya ang neutrality mo. But one thing's for sure. Nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko, nakahanda na ang lipstick at foundation ko sa mga ganitong pasiklapan. Kaya kung tutulungan mo si Miss Velma at kakapihan mo siya at mananalo siya, ako mismo ang pupukot sa ulo mo. So make up your mind. I'm starting to fuel the war online. Palakihin natin ang away ng dalawa. This is going to be bloody. Sinong mas angat? Sinong mas sikat? The war has started. Choose your bet wisely. Abdo! Raul! Kamusta? Uy, ikaw, pare ko, kamusta? Ayos lang. Puka! Puka! Thank you. Grabe. Cheap na pala dapat ang tawag ko sa'yo, ha? Parang kailan lang, mga rookie pulis lang tayo, ha? Ako naman, wala naman nagbago sa akin. Si Raul pa rin ako. Alam mo, laking pasasalamat ko. Ikaw ang naging hepe ng istasyon natin. Malinis ang record. May puso sa komunidad. Tsaka matapang. Salamat, pare ko. Teka muna, may iba ako. Ba't ka ba napadaan? Ano ba matutulong ko sa'yo? Si Migoy kasi yung anak ko Hindi pa siya nauwi simula kagabi. Tsaka hindi ko makontak. May assignment ba kayo sa kanya? Hindi naman, pare ko. Kahit kami, hindi namin siya makontak. Meron kasi kaming bagong kaso rito sa estasyon na kinumalingan niya, pero hindi siya kasali ron, ha? Ewan ko ba sa anak mo, pare ko? Napakakulit. Mano-mano sa'yo. Pero sobrang determinasyon niya sa pag-iimbestiga. Kahit hindi niya kaso. Pare, baka naman... Ano man pwedeng pakiingatan yung uniko iho ko. Pagka sumabit siya, pakisalo naman. Ano naman? Kung mag-alala, pinagsasabihan ko naman yung bata, kaya wala kang dapat isipin. Lahat ng matinong pulis dito, protektado ko. O ito pa, isa pa. May inutusan na akong tao ko para hagilapin siya. Once may magandang balita ron, update ka agad kita. Ayos ba yun? Maraming salamat, pare. Sige, ngayon. Salamat, ha? Mag-ingat ho kayo. Ikaw din. Mauna na ako.
Sige po. Boss, nalimpit ko na asawa ni Wancho. Pero wala sa bahay nila yung pinapahanap mong folder. Mukhang kasama na niya sa sunog. Good. Pero siguraduhin mo yung folder na yan. Wala dapat maiwan na ebidensya. Masusunod, boss. Magandang theme ng show mo, Miss V, ay rainbows, unicorns, and sparkles. Like yung mga makeup styles mo, mga rainbow colors. Rainbows? Unicorns? Gagawin mo pang children's party ang theme ng show ko? You know what? I have a better suggestion for you. Umuwi ka na. Ako po, uuwi? Oo. Get out. And how about you? I would like to suggest Aquamarine, Miss V. We already launched an Aquamarine makeup line last 2018. Girls, come on, you have to be more innovative. Kailangan tumatak sa mga tao. These are all recycled ideas. Come on, use your dried up brains. Ma'am? Thank you. I'm so sorry I'm late. Sobrang traffic. So, Noreen, what do you have for us? Let me start off by saying, matanda ka na, Miss V. How dare you speak to Miss V like that? Continue. We will use your age as your power. This one's for you. Because aging is something na hindi nyo dapat ikahiya. Dahil eventually, kukulubot din naman ng mga balat nating lahat balang araw. So, I thought, let's make a product that targets women in your age group. We will help them appreciate and celebrate their age. And with that, ibabalik natin ang Halina soap. This is yours. Gamitin mo para sa brand mo, Pantasya Beauty. Di ba yan naman ang pangarap mo? Miss Shari De Jesus for Velma Beauty's Pantasya Soap. Halina Soap? Yung produkto ng kapatid mo? But we already launched that. Alam ko pong nirelease nyo na po ang formulang yon sa ibang pangalan. Okay lang po. Tinuloy ko na rin naman ang Halina na brand. But this time, para sa ikakapanalo nyo, willing po akong ibigay sa inyo ang pangalan na yon. Para sa ikakapanalo nyo, willing po akong ibigay sa inyo ang pangalan na yon. Ano naman maitutulong ng Halina brand sa akin?
Halina, ipagdiwang ang kababaihan. Halina, glow at every age dahil ang ganda ay walang expiration. Kaya halina sa Velma Beauty. Basically, it's an unlimited slogan for Velma Beauty. So we will market a reformulated Halina soap that targets women in your age range. That is all firming, blurring, and brightening. And how would I sell this on my show? Itataya po natin sa performance nyo. We will show them that you still got the groove. Performance? Groove? May I? Nostalgia is in. So, disco is the theme. 80s to 90s. You will sing, dance, perform like you never aged. All thanks to Halina Soap. And we will name your show Velma Imperial Limitless. Yeah, I'm here. Hello? I didn't know we were gonna have guests today. What's going on? Well, Noreen here just presented a spectacular idea. We're gonna be bringing Shari down. Chief, may natagpo ang bangkay ng lalaki. Nandito kami ngayon sa morgue. May identification ba, Sanchez? Nakita po namin sa loob ng wallet na na-recover sa crime scene. Miguel Acero po. Gardo! I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Saan ka ba, Mikoy? Hello, Jana. Noreen, nasaan ka na? Pauwi ka na? Susundin ko pa si nanay sa Ahon, Pinay. Noreen. Ano nangyayari? Umiiyak ka ba? Si Migoy kasi. Oh, bakit? Ano nangyari sa kanya? Tinatawagan ko nga siya kasi gusto ko sana mag-sorry kaso hindi ko siya makontak. Nakailang tawag na ako. Kamusta? Nakauwi na ba siya? Noreen kasi, si Migoy. Ano ba nangyayari? Bakit ayaw mo magsalita? Patay na siya. Jana, hindi magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro. Ando na si Aling Charing tsaka si Mang Gardo sa morgue ng hospital. Noreen, puntahan natin yung kaibigan natin. Gusto mo sa akin yung hospital? Hindi pwede. Si Migoy ko yan. Hindi yan si Migoy ko, Gardo. Hindi yan si Migoy.
Sir, ito yung na-recover namin sa lugar ng pagsabog. Kasalanan ko to eh. Dapat nakinig ako kay Migoy. Anong alam niyo sa kaso ni Helena? Migoy, maniwala ka sa akin. Mas mabuting wala kang alam. Ginagawa namin to para maprotektaan ka. Mas mabuti pang wala kang alam para hindi ka madamay. Sige, pues, gagawa ako ng paraan para malaman ko yung totoo. Gagawa ako ng sarili ko investigasyon. Migoy! Saan ka pupunta? Migoy! Migoy! Totoo po ba? Sorry talaga, sorry talaga, sorry. Halika na. Halika na.
Nay, okay lang po ako. Huwag ka na umiyak. Okay lang po. I'm so sorry. Hindi ko alam ang gagawin ko. Akala ko tuluyan ka nang nawala sa akin. Akala ko wala na akong tagapagtanggol. Ba't di ka nagsabi, Goy? Bakit hindi ka man lang tumawag? Na-deadbat ako, hindi ako makatawag. Paano mo nalaman andito kaming lahat? Umuwi ako ng bahay, walang katao-tao. Pinuntahan ko si Ana sa Ahon Pinay at siya nagsabi sa akin na nandito kami lahat sa ospital. Ano kasing nangyari, Migoy? Paano napunta yung wallet mo doon sa crime scene? Ano to? Ano ibig sabihin na to? Bakit may mukha namin ni Nanay at Ate Helena to? Si Chief. Saan mo nakuha to? Sa hitman ni Eddie Imperial. Hitman? Parang riding in tandem? Juancho ang pangalan niya. Siya ang rason kung bakit na-aksidente yung nanay mo noon. Siya ang nautusan na pumatay pero hindi na natuloy. Teka, bakit ipapapatay sa hitman si Aling Eva? Nay, naalala niyo na pumunta tayo sa Velma office. Nung bigla na lang nagwala si Aling Eva. Tulungan mo yung anak ko. Papatayin niyo na yung anak ko. Nasa impyerno tayo. Aling Eva, okay lang po siya. Wala pong papatay sa anak niyo. Rosa sa may tinig. Ano? Rosa sa may tinig. Rosa sa may tinig! Ano ko tulungan mo? Nasa impyerno yan. Nay! Sabi siya ng sabi. Papatayin daw kayo ng tao na may tato na rosas na may tinig. Patayin kami ng taong may tatong rosas na may tinig. Yung taong tinuturo niya na may tato, siya yun. Siya yung dapat papatay kay Aling Eva. Teka, ano nangyayari? Bakit may hitman? Bakit may pagpatay? Nasaan yung Juancho na yan? Patay na siya. At sa pag-iimbestiga ko, binigay sa akin yan ng asawa niya. Kung ganun gusto ko makausap ang asawa niya. Baka siya ang maging susi para hindi mo na siya makakausap, Noreen. Bakit? Patay na siya. Siya yung namatay sa pagsabog, kasama ng pinsan niya. Sinadya din yun? Opo. Pinasabog siya. Mauna na ako.
Boss, naligpit ko na asawa ni Wancho. At malamang si Eddie Imperial ang nag-utos para pasabugin yung sasakyan. Kaya na rin, delikado na nagtatrabaho ka sa Velma Beauty. Kung pwede lang, please. Hindi ka na pwede bumalik doon. Kapag nalaman nila kung anong ginagawa mo, baka kung anong gawin nila sa'yo. Teka, Noreen. Pumasok ka ba doon para magtiktik at magmadman kay Miss Velma? Huwag niyo muna akong pakailaman. Hindi pwede, Noreen. Hindi lang naman si Migoy ang nagmamahal sa'yo. Andito kami, oh. Tama. Marami akong kailangan gawin. Noreen, please. Pabayaan niyo muna ako, pwede ba? Hayaan niyo na nga si Noreen. Kabantay naman ako sa kanya eh. At alam mo din. Pero hinayaan mo lang. Natural lang naman siguro sa isang kapatid na maghanap ng hustisya para sa ate niya. Yan ka na naman eh. Kaya ka nga natanggal sa serbisyo, di ba? Dahil pinag-initan ka ng mga kasamahan mo hanggang maparisign ka. Pinaglaban ko kung ano yung tama. Kahit maapektuhan ng pamilya mo. Tama na po. Tama na. Na po kayong mag-away. I'm so sorry. Pasensya na po kung nadadamay kayo. Gusto ko lang talagang malaman ang totoong nangyari sa pagkamatay sa kapatid ko. Gusto kong managot sila. Silang lahat na gumawa nito sa ate ko. Pero pakiusap. Hayaan yung ako na lang ang maghigante para sa kapatid ko. Huwag na kayo. Hindi kakayanin ang konsensyo ko. Kanina, nakita ko yung bangkay. Hindi ko alam. Hindi kaya ng konsensya kung madamay pa kayo sa gulo ko. So I got an update from Rupert. And na-trace na daw niya yung IP address nung nananakot sa inyo. Now, unfortunately, galing po daw mismo dito sa Velma Beauty. What? Paano? Kanino? Sa computer ni Miss Shari. Someone sent me a video. And I need to know who and where this person is. Hanapin mo tong Marie Armani na to. Okay, ma'am. I-check mo lahat ng mga CCTVs! Alamin mo kung paano nakapasok yung Marie Armani na yan dito! Mahahanap ko rin yung Marie Armani na yan. And when I do, malalaman ko kung anong koneksyon niya kay Noreen. Siguro, oras na para malaman nila kung ano ang totoong nangyari. Dinungisa nila ang dangal ng ate ko. At sinabing inakit niya ang demonyong Eddie Imperial na yun. At nung mga oras na magsasabi na siya ng totoo, pinatay ang kapatid ko para mapagtakpan ang lahat ng kahayupang ginawa nila. Sir, i-check niyo po kaya yung contact sa cellphone ng ate ko. Baka may clue po doon kung sino pumatay sa kanya. Miss, walang pumatay sa ate mo. Ano naman nalaman yun, sir? Hindi niyo naman chinik na maayos yung nangyari sa ate ko eh. Huwag naman kayong ganyan.
May nag-uutos po ba sa inyo para hindi imbestigahan yung kaso ng ate ko? Investigasyon na mismo nagsabi na suicide ang kaso ng ate mo. At hindi magiging murder yon hanggat walang matibay na ebidensya. Totoo yan, Nana. Hindi totoo yan. Tapos ngayon, malalaman ko sila rin palang nasa likod ng aksidente ng nanay ko. Kung nabaliktad nila ang kaso ng ate ko noon, hindi ko na hayaang mangyari pa ulit yun ngayon. Kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa kanila. Una, yung negosyo na yan. Pangalawa, ang pagsasama nilang mag-asawa. At huli, ang dangal nila. Hanggang sa wala nang matira sa kanila. Parang hindi ako makapaniwalang naririnig kong sinasabi mo yan ngayon. Parang hindi ikaw eh. Kaya pala ang misteryoso mo noon. Totoo. Nakakagulat lang. Ako hindi ako gulat. Matagal na nating alam na matapang itong si Noreen. Ngayon lang natin nalaman kung gaano siya katapang. Kasi kailangan kong maging matapang. Ito ang totoong ako. At masyado na akong malalim sa mga plano ko. Dahil malalim na rin ang sugat na binigay nila sa akin. At ngayon na nag-aaway-away na sila, alam kong mabilis ko nang mapapalabas ang totoo mula mismo sa mga pipit nila. At yung tungkol po sa pag-resign ni Tatay Chief, malapit niya na ho kasing mapatunayan na pinatay ang ate ko. At dahil doon, in-offeran siya ng pera. Initial investigation has come to a conclusion that Helena Alfonso committed suicide. No foul play is recorded. Case closed na agad, sir. Gardo, anahimik ka na lang. Tanggapin mo na yan. Nang gumana ang buhay niyo ng pamilya mo. Mas kaya ko pang almusalin ang bala ng baril kaysa sikmurain ang suhol na yan. Naturingan tayong mga alagad ng batas, sir. Tapos baluktot ang pamamaraan natin. Permission to leave. Miss Alfonso? Pero hindi niya tinanggap. At mas pinili na lang niyang umalis. At ang araw din yun, tinulungan niya kami ni Nanay at kinupkup sa bahay niyo. Oh, yan ang galing niyo! Hindi niyo kaya magbayad ng bahay! Lumayas na kayo! Umayos kayo dito sa bahay ko! Aling Lusing, huwag niyo naman kaming paalisin. Magbabayad naman po kami ng upa eh. Umalis kayo dito! Layas! Oh, yan! Layas! Layas! Layas!
Miss Alfonso? Hinahanap ko talaga kayo kasi gusto ko sana makatulong sa kaso ng ate mo. Kaya lang, medyo napag-initan. Oh, Baka sakaling makatulong ako sa ibang paraan. may alam na lang ho ba kayo murang matutuluyan? Okay lang ba sa'yo kung kwarto lang? Apo. Okay. Sige. Pasok! Thank you. Pasensya na maliit lang yung bahay namin pero maayos naman yung kwarto ron sa taas. Pwede kayo ron ni Aling Eva. Maraming salamat po talaga, ha? Ito nga pala ang labidabs ko, si Charing. Ang anay ko, si Migoy. Bakit naman nila gagawin yun kung wala silang kinalaman? Patunay yun na may tinatago sila sa kaso ni Helena. Tsaka kasabot yung ibang mga pulis. Hindi ako papayag na hawakan nila ako sa leg. Noreen, naiintindihan kita. Dahil ang sabi ko kanina, ako ang tutulong sa'yo. Yung pinaglalaban ko, yung pinaglalaban mo, pareho. Isang pamilya ang kalaban natin. Gagawin natin to. Magkakasama. Ano nang gagawin natin sa mga susunod na araw? Sisiguruhin natin na ligtas si Aling Eva at si Noreen. Bantay sarado tayo sa bahay. Shifting. Tatay Chief, maraming salamat po. Pero masyado na po yung matrabaho para sa inyo. Pwede naman kami kay Ana sa Ahon Pinay eh. Alam mo, kung nakita ka nila sa bahay, makikita ka nila kahit saan. Mas mabuti nang malapit ka sa amin para mabantayan ka namin ng maigi. Noreen, magbabantay kami sa inyo. Patay sa amin kung sino man ang magtatangkang saktan kayo ni Nanay Eva. Pero... Wala nang pero, Noreen. Poprotektahan ka namin. Salamat. Maraming salamat. Ang ganda, di ba? Ibabalik natin ang Halina Soap. But we already launched that. Alam ko pong nirelease nyo na po ang formulang yon sa ibang pangalan. Okay lang po. Tinuloy ko na rin naman ang Halina na brand. But this time, para sa ikakapanalo nyo, willing po akong ibigay sa inyo ang pangalan na yon. Nice tagline, Miss V. Pero parang... hindi sincere. Kasi for me, to age beautifully, you gotta be honest and truthful. Siguro ang dapat na pangalan ng product mo ay Gaslighting Beauty Soap. Or
love bombing by Velma? Because it's your branding, right? And it's your line of expertise. Well, Shari, I think you're in the wrong industry. Dapat sa'yo naging basurera. Dahil ang hilig mong mangalkal na mga kinalimutan at napaglipasan na. Well, then you don't have to worry, Miss V. Sana yung product mo, besides sa wrinkles and dark spots, kaya niyang i-cover din ng dark pasts mo. Of course, Shari. Pwedeng-pwede nga to sa gaspang na ugali mo. Kapal na mukha mo at itim ng kaluluwa mo. Are you referring to yourself, Miss V? Kasi, you used to love bomb me. Pero ngayon kinukompetensya mo ko. Are you threatened? Ang kapal din naman ang mukha mo. After everything that you've done? After na naman ginawa ko? Please. Alam ko na ikaw si Marie Armani. Who the hell is Marie Armani? Marie Armani? What did you say? Ann? What are you doing? See? See? Isn't she weird? Wait. Siya ba yung pangalan na paulit-ulit mo sinasabi nung nababaliw ka? Alam mo, Shari, I made you the woman that you are today. And this is how you repay me? By hurting me and destroying my marriage? Oh my God, Miss V! Napaka-out of this world naman yung imagination mo. I am sorry, pero baseless yung accusation mo. Really? Na-trace ang files ni Marie Armani sa computer mo sa office. You ungrateful brat! You snake! Bagay nga sa yung suot mo. Isa kang ahas! These are my Mikimoto pearls! Miss Velma, hindi nga ako si Marie Armani! And how dare you accuse me of destroying you? Hindi ko na kayo inspirasyon, Miss V. You were my constant, my guardian, my mother. Tapos ako pa yung pinag-iisipan niyo ng masama? The evidence speaks for itself. Isa kang traidor. Ako pa ngayon yung traidor? Miss Velma? After mo akong baliktarin at kalabanin, ako pa talaga ang traidor? Ano na nangyari dun sa speech mo na two queens sharing a crown? Is it true that you two queens are feuding? Oh, don't be ridiculous. Queens don't fight. They share the crown with other queens. Hindi mo na panindigan, di ba? Because alam mo, deep inside you, Miss Velma, na isa kang inggiterang malapit ng malaos at ayaw malamangan. Hashtag, insecure ang old frack. Dahil sa campaign ko, kaya tumaas yung sales ng Velma Beauty, remember? Hindi mo makita ang reality na ako pa rin ang mukha at boses ng Velma Beauty. Shari, yes, I'm older. But look at me. I'm aging beautifully. And that's okay. Because not everyone gets to age. Ang mahirap, yung maliit na utak. And you know perfectly well what I'm talking about.
Because, Shari, I trusted you. I protected you and I built you up. And you were the person that hurt me the most. That's why you will pay. Kung pagbabayad lang naman ang pag-uusapan natin, Miss Velma. Hindi ba yung dalawa ng asawa mo may utang? Kay Helena Alfonso. Don't even go there. Nakalimutan mo na ba yan, Miss V? Nakalimutan niyo na ba yung kahayupan na ginawa niyo kay Helena? May ginawa kami, pero huwag ka magmalinis. Dahil mas masahol ka pa sa amin. Don't you remember? Na wala kang ginawa? Your silence killed Helena. Why? Gusto mo siyang mamatay so that you can get ahead.